Hello guys, good day. Good day new life. Sa biyahe tayo ngayon at gusto ko pag-usapan natin yung about sa West Philippine Sea. Pinagdidibatihan nila, walang kakwenta-kwenta. Hanap tayo ng mahintuan guys. Pag-usapan natin, bibigay ako ng opinion, sariling opinion lang guys. Mahilig din kasi ako makinig ng mga balita nangyayari sa atin. Walang kakwenta-kwentang pointless na pinag-aawayan nila. Tama si Kiko Barsaga, it's pointless. Pagtalunan. Pinaglang ako na katambayan guys. Then magkwentuhan muna tayo tungkol dyan sa West Philippine Sea or China Sea. Alright. Well guys, good day. So tungkol to sa usapan natin yung West Philippine Sea guys. Pinag-awayan nila, pinagdidibatihan nila. So hindi naman tayo matalino, pero nakakaintindi tayo na pinagtatalunan nila, no? So napaka pointless ganun pinagdidibatihan nila about dyan sa West Philippine Sea. Una, hindi naman yan nakaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Kumbaga, ay isla yan, di ba? Island yan na gustong kunin ng China. So, hindi yan nakaka-apekto sa ekonomiya ng ating bansa dahil hindi naman nagbibigay yan ng trabaho. Diba? So, pointless talagang pagtalunan yan. Pangalawa, debate sila ng debate. Wala naman silang magagawa dyan dahil pinabayaan ng maraming henerasyon na nagdaang presidente na yan na hindi nasikaso. Tapos ngayon, okupado na ng China. Baga, nandun na yung China, nakapagtayo na sila ng military base. So, pointless lang na magbuwis ka ng buhay dyan kasi isipin mo yun, yung government natin ay puno-puno na magnanakaw. Diba? So, pagka dumating yung time na makuha naman, kung makuha man lang sa natin yan, sure ball yan. Yung pondo na gagamitin dyan or may makuha man dyan na mga fuel or mga gas, natural gas na pwedeng ibenta ng mga hindi rin natin mapapakinabangan ng mga Pilipino yan. Mga inginabang lang dyan, mga hinayupak na sa gobyerno, mga magnanakaw na yan. So ang akin, tosin lang, wala namang ibang way kung paano makuha yung isla na yung Butiak. Paalisin sila ng kumbaga lumaban talaga. Tapos itong si Ping Lacson,
sabi niya, ang pagsuko daw ng mga isla ay pagsuko rin daw ng ating bansang Pilipinas. Ito lang sabihin ko kay Senator Lacson, matagal nang sinuko ng ating military or mga Coast Guard or yung mga yan, lalo yung si General na yan, si Tariela ba yan, na bow flags. Tagal niya nang sinuko yan. Una-una, yung nangyari dun sa naputulan ng daliri ng sundalo, hindi man lang kayo bumawi eh. Naputulan na ng daliri yung kasundaluhan nyo, hindi wala kayong ginawa. Pangalawa, yung binangga yung Coast Guard natin, Coast Guard ng Pilipinas, nasira yun, di ba? Wala rin yung ginawa, hindi man lang kayong gumante. Tapos yung binobombet na ng water cannon yung mga Coast Guard natin, mga bangka natin, wala rin ngayong ginawa, hindi nyo rin bombetin. O di ba't yun ay uri ng pagsuko? Ang hindi paglaban, ang hindi pagtanggol ang ating karapatan ng isda na gusto nyo ngayon, na gusto nyo, sinasabi nyo, pinagtatanggol nyo, eh matagal nyo naman talaga sinuko yan. Hindi naman kayo pumapalag eh, diba? Sasabihin mo, sinadjust ni Senator Robin Padilla na bumili ng mas malakas na water cannon. Kumbaga, pag nga naman binato ka ng bato, batuin mo rin ng bato. Or pag tinira ka ng water cannon, parehas ng mga yung Coast Guard, itaboy mo rin, tirahin mo rin ng water cannon. So lang yung punto na yun, alam mo yung punto na yun, di ba? Eh wala eh, tirahin ka ng water cannon, takbo kayo ng takbo. So it means sinuko nyo na talaga yan. Saka ito pa, isa rin itong katangahan ng mga military natin. Isipin mo, pinoprotektahan nyo yung isla. Ang papadala mo lang dun sa isla, mga sundalo, dala rifle. Hindi nyo man lang. Tapos ang military base doon, puta, parang bahay lang na hindi maintindihan. Parang nagtayo ka lang ng bahay doon, bakasyonan. Kasi mga sundalo natin doon, ano ginagawa doon? Pakuya-kuya-kuya lang na parang vacation lang nila yun doon. Ang itayo nyo doon is military base, mga anti-missiles or pang depensa saka pang opensa ng mga missiles. Kung gusto nyo talaga protektahan ng isla natin, wala, iniintay nyo maokupya doon ng China yon. Diba, mayroon na mga na-okupado na China doon, mga military base. Nalagyan na nila ng mga equipment, mga missile, mga yung paliparan ng mga ano. Eh tayo, mga tayong tanga eh. Puro kayo debate dyan. Kung ginagawa nyo is tayo kayo doon ng missile, magtayo rin kayo ng military base or ano, anti-missile defense system, diba? Wala, ngawa kayo ng ngawa, nag-aaway pa kayo, wala naman kayong magagawa. Di miski sa atin, sa inyo or kahit sino sa inyo, wala namang magagawa kung paalis sila ng China doon. Tagal-tagal nyo na nagpa-file ng kung ano-ano sa international community, wala rin naman nagagawa. Ayaw din umalis ng China. So pointless lang yung pinagtatalunan niya yung West Philippine Sea na yan, no? Ano lang yan eh, parang ma-avoid lang yung tungkol sa flood control. Ngayon wala na, hindi na pinag-usapan yung flood control.
Yun yung problema, yung pagnanakaw. Yun ang problema. Yung isla, nandiyan na isla eh. Di ba? Eh pag nakuha naman natin yan, nanakawin lang din yun sa government. Ang tagal ng panahon, hindi nyo man lang in-explore, hindi nyo man lang binakuran. Tapos yung barko na nagbabantay dun sa ano, yung sirang barko, puta, ano magagawa ng sirang barko? Binabantay yung sirang barko po, ano yun? Mayroon bang ano yun? Meron bang baka merong ano yun, merong anti-kalawang missile system yun. Kapag tinira yung China, mamamatay sa kalawang, no? Baka ganun yun. So guys, ano lang, sabi ko lang is, alam nyo ang solusyon dyan, nakikita kong solusyon dyan, ano eh, ito paragay ko sa opinion ko, ano to, seryoso to, no? Ang solusyon dyan is, kaibiganin na lang ang China, and then siguro pag nagpalit na ng presidente ang balang araw, eh baka i-surrender na lang nila yan at ibigay sa atin, no? Pero sa palagay ko hindi yun yung mangyayari ngayon or susunod pa na ilang taon. Baka balang araw mangyari yun, pero mayroon pa isang solusyon dyan na mas mabilis at mas epektibo solusyon na nakikita ko. Ito, mahusay dito ang mga nasa gobyerno. Ito gawin nyo, nakawin nyo yung pera ng China, ubusin nyo tulad ng pagnanakaw nyo sa pera ng taong bayan sa Pilipinas. Pag naubos nyo yan, hihina yung kanilang pundasyon. So yung kanilang pondo sa military base, sa military ano nila, pan nila, so mawawalan sila ng pondo. So nakawin yung nakawin, tapos ibaon nyo sa lupa. Siyempre wala naman kayong pakialam sa mga Pilipino eh. O kaya naman, dahil magaling ngayon magnakaw, yung mga lumilipad na missile, nakawin nyo nasa ere, diba? Tapos ayun, nanakaw nyo sila, hindi na makakalapag yun dito. Dadaigin pa natin yung Iron Dome ng Israel. Diba? Yun lang guys, sabi ko lang, napaka pointless ng pinagtatalunan nila sa West Philippine Sea. Ano pa man ang maging sagot nyo sa pag-comment nyo, lahat tayo mga Pilipino eh, wala rin talaga tayo magagawa dyan. Kahit sino pa ano dyan, the only way lang yan ay makipaglaban ka talaga. Ayun, kaya nyo ba isakripisyo yung buhay ng mga anak nyo dahil sa isla na yan? Hindi worth it na magsayang ng buhay para sa isla, lalo na sa panahon ngayon na ang gobyerno ay punong-puno ng magnanakaw. Worth it ba na pagtanggol ng Pilipinas kung ang namumuno sa atin, yung mga namumuno sa atin ay punong-puno ng mga magnanakaw? Pinabayaan tayo ng sarili nating, ng ating sariling lahi. So hindi worth it magbuwis ng buhay para lang sa isla, sa mga isla. Kailangan natin ay magaling na pinuno. Kung may magaling na pinuno at may mahusay na pamumuno sa bayan, unahin niya muna ang bayan. Unahin niya muna na mahalin siya ng mga Pilipino. Pag nakuha niya, nagawa niya ng isang leader yun, ng isang mahusay na leader, ganun ang nangyari. Eh, kaya-kaya natin ipagtanggol ang Pilipinas kahit paibuhos natin ang buhay, kasi talagang binigay niya yung sarili niya para sa bayan. Naramdaman natin. Eh ngayon, wala eh. Wala naman tayong nararamdaman kundi inflation, paghihirap, pagtaas ng mga bilihin. So, tapos sisingit mo pa yung West Philippine Sea niya na
hindi naman yan nagpo-produce ng mga ng pera. Pinapahamak lang tayo niyan. Siguro hindi ngayon ang panahon para lumaban. Hindi pa ito ang panahon para kunin niya ng sapilitan. Diba? May panahon para dyan. At hindi ito yun. Kaya kayo, mga senador dyan, huwag nyo na pagdebatihan yan. Bumalik kayo sa flood control. Yun ang napapagin nyo. Yun lang guys.